Nagsisimula ang ating bagong kwento sa lugar kung saan ang teritoryo ng demonic sect, kung saan ang kabuuhan ng kanilang punong tanggapan, na ang kanilang tinatawag na Illusory Demon Castle, at makikita din dito na mayroong isang nakasuot na pula na nilalang ang nakaluhod sa gitna ng Illusory Demon Castle, sambit pa niya na mayroon daw siyang ibibigay na agara na balita sa kanilang sect leader. At dito sumambulat sa harapan ng nilalang na nakaluhod sa gitna ang mga maraming mga kabilang sa demonic sect na mayroong masamang tingin sa kanya at hinihintay ang kanyang ibibigay na balita sa kanilang sect leader, at sa pinakaunahan naman ito ay tahimik lang na tinitingnan ng demonic sect leader ang mga kaganapan sa kanyang ibaba. Ayon pa ng lalaki na nakaluhod na ang puwersa daw ng Miriam ay nawasak na ng kanilang puwersa galing sa labas. Nang narinig ng mga kabilang sa demonic sect ang ibinigay na balita sa kanila ng isang nilalang ay natatawa na lang sila dahil sa wakas daw ang kanilang nakatadhana na maging kalaban na ang Miriam sect ay nawasak na. At nabalitaan din daw nila na simula noong namatay ang pinakamagiting sa Miriam na si Shin Ryang ang God of Dragon ay wala na silang nahanap na ibang layunin. Sinabi pa ng isang lalaki na sa pamamagitan daw nito ay wala nang sino man ang pwede na makapigil sa kanilang sect leader. Sumagot naman ang kalbo na matanda na maraming pilat sa mukha na tama daw ang kanyang mga sinabi dahil ang kanilang sect leader na lang ang natitirang araw dito sa Miriam World. Sabay nagbigay silang lahat ng paggalang sa kanilang sect leader, sila daw na alagad ng kanilang sect leader ay binabati siya dahil sa wakas daw ay kaya ng pag-isahin ng kanilang sect leader ang buong Miriam World. Ngunit makikita naman ang kanilang sect leader na tahimik lang na halatang mayroon itong seryoso na iniisip, at sa ilang sandali napatigil ang mga alagad ng Demon Lord dahil nagsalita sa kanila ang kanilang sect leader. Sinabi pa ng sect leader ng Demon Sect sa nilalang na nakaluhod sa kanilang harapan na kung sino daw ba talaga ito. Nagulat naman ang lalaki na bahagyang natakot sa katanungan sa kanya ng Demon Sect leader. Sambit pa niya sa Demon Sect leader na isa lang naman daw siyang tagabigay ng balita ng kanilang sect. Nagpintig naman ang mga tainga ng mga tagasunod ng Demon Sect leader na para bang gusto na nilang salakayin ang nilalang na tagapagbigay ng ulat, dahil sinabihan ito ng Demon Sect leader na kahit iba daw ang kanyang nararamdaman ay parang mayroon pa din daw kahawig ang ki sa kanyang katawan. At dahan-dahan na nga na tumayo ang lalaki sa kanyang pagkakaluhod, nang narinig niya ang sinabi sa kanya ng Demon Sect leader. Ang mga tagasunod naman ng Demon Sect leader ay agad nilang hinarang ang nilalang upang hindi ito makalapit sa kanilang sect leader. Sigaw pa nila sa nilalang na nakatalukbong, habang naghahanda na ng kanilang mga sandata na kung sino daw ba ito dahil hindi naman daw siya ang kanilang tagapagbigay ng ulat. Ang nilalang naman ay tahimik lang na napapaisip kung ano ang kanyang dapat na gawin, sabay kanya nang hinawakan ang kanyang suot na hood upang kanya nang ipakilala ang kanyang sarili, sambit pa niya sa lahat ng kabilang sa demonic sect na ngayon daw ay walang madaling paraan na makakamit nila dito sa mundo dahil nandito na siya. Hinagis na nga ng lalaki ang kanyang suot na hood sa kanyang itaas upang ipakita sa lahat ng kabilang sa Demon Sect na kung sino talaga siya. Ang mga alagad naman ng Demon Lord ay hindi makapaniwala dahil kanilang nakilala kung ano ang pagkakilanlan ng nilalang na nasa kanilang harapan ngayon. Sigaw pa nila na ang lalaki daw na ito ay ang pinakadakila sa Miriam na ang Dragon God na si Gang Wujin. Hindi naman makapaniwala ang mga alagad ng Demon Lord dahil ano na daw ba ang nangyari dito. Sambit naman ng matanda na hindi pa pala daw namatay itong tao na ito matapos kanyang tanggapin ang 10,000 na mga kanyan sa kasagsagan ng kanyang pakikipaglaban sa kanilang Demon Lord sect leader. Natatawa naman ang ating pangunahing tauhan sa mga tugon sa kanya ng mga kabilang sa Demon Sect dahil tama naman daw ang kanilang mga hinala kanina, siya daw ay humihingi ng patawad sa kanila. Ngunit ang kanya daw talagang nararamdaman sa pagkakataon na iyon ay halos 5 beses, mabuti na lang daw ay nabuhay pa siya. Sabay naging seryoso ang tono ng ating bida na kanyang sinabihan ang Demon Lord na ngayon daw ay nagkatinginan sila ng ganito, pakiramdam daw niya na tila ba naghihintay ang isang Diyos sa kanilang magaganap na laban. Sabay binanggit ng ating bida ang pangalan ng Demon Lord na ang demonic sect leader na si Lim Ho Tan, samantalang ang Demon Lord naman ay tahimik lang na kanyang pinapanood ang ating bida na nagsasalita sa kanyang harapan. Dahil sa mga narinig ng mga alagad ng Demon Lord sa mga pinagsasabi ng ating bida ay makikita sila na galit na gusto ng patayin ng ating bida, sambit pa nila na ang ating bida daw ay isang mapagmataas na bastard. Paano daw ito nagkaroon ng lakas na loob na banggitin ang pangalan ng kanilang sect leader gamit ang kanyang bibig? Sa ilang sandali ay sabay-sabay na sumalakay ang mga maraming mga alagad ng Demon Lord upang kanilang patayin ang ating bida. Ngunit ang ating bida naman ay wala lang pakialam sa mga kabilang sa demonic sect na sumalakay sa kanya bagkus nakatayo lang ito na kanyang hinihintay ang mga atake sa kanya ng mga alagad ng Demon Lord.
Naging seryoso naman ang tingin ng ating bida sa mga papalapit na atake sa kanya, at nang tumama na sana ang mga atake ng mga alagad ng Demon Lord sa kanya, makikita ang mga mata ng ating bida na hindi niya inalis sa mga papalapit na atake, imbis na mabahala ay nakangiti lang ito dahil kusang lumapit sa kanya ang mga langgam sa kanyang harapan. Makalipas ang ilang sandali sumambulat sa buong lugar na sabay-sabay na nawalan ng buhay ang mga alagad ng Demon Lord dahil sa mabilis na ginawa na atake sa kanila ng ating bida. Makikita ang mga dugo at ang mga katawan ng mga kabilang sa demonic sect na kumalat sa buong lugar na nagmistulang alon ng mga bangkay. Matapos mapatay ng ating bida ang mga alagad ng Demon Lord na sumalakay sa kanya ay agad naman itong huminto sa kanyang paggalaw sa harapan ng Demon Lord, at makikita ito na kanyang ipinikit ang kanyang mga mata, at sa ilang sandali makikita ang lahat na kanyang mga napatay sa kanyang likod ay sabay-sabay ito na sumabog. Hindi naman makapaniwala ang dalawang alagad ng Demon Lord na natira. At ito ay pinapawisan na takot sa mga kaganapan, samantalang ang Demon Lord naman sa kanilang itaas ay hindi pa rin tumayo sa kanyang kinauupuan. Seryoso naman na itiniklop ng ating bida ang kanyang isang kamay na humihingi ng paumanhin sa Demon Lord dahil hindi daw niya siya sinabihan ng maaga na pupunta siya dito sa kanyang teritoryo, ngunit marahil ito daw ay kakaibang kapalaran dahil matapos niyang mahulog doon sa bangin ay hindi niya inaasahan na biglang lumakas ang kanyang ki sa kanyang katawan. Ang dalawa naman ng kanilang narinig ang isiniwalat sa kanila ng ating bida ay hindi sila mapakali, at ang isang lalaki naman ay kanyang sinisigaw sa mga natira pa nila na mga alagad ng Demon Lord na patunugin daw nila ang kampana upang ipaalam sa kanilang lahat na tumungo kaagad dito sa kanilang Demon Castle. Ngunit napatigil naman silang dalawa na napalingon sa kanilang sect leader dahil pinigilan sila nito na huwag na daw gawin yon, dahil kanya daw nararamdaman na mayroong nagkakagulo patungo dito sa Illusory Demon Castle. Sa labas naman ng Illusory Demon Castle ay makikita dito ang dalawang lalaki na tagasunod ng Demon Lord na seryoso nilang pinagmamasdan ang loob ng Illusory Demon Castle, sambit pa ng isang lalaki na ayon daw sa kanyang nararamdaman na muling lumitaw na naman ang labi ng Merm sect laban sa kanila. Sinabi naman ng isa pang lalaki sa kanyang kasama na maghanda na daw sila sa kanilang mahirap na sitwasyon ngayon. At agad na nga na tumayo ang dalawa upang tumungo na doon sa loob ng Illusory Demon Castle. Samantala seryoso naman na sinabihan ng ating bida ang Demon Lord na plano daw ba nito na bumili pa ng maraming oras ang kanyang mga alagad upang kanilang magawa ang biglaan na pag-atake galing sa kanyang likod habang silang dalawa ay nagkakagulo dito. Pinapawisan naman ang dalawang alagad ng Demon Lord sa hinala ng ating bida sa kanilang sect leader dahil wala daw katotohanan ng kanyang pinagsasabi, ngunit hindi pa natapos magsalita ang dalawa, ay napalingon naman sila sa kanilang sect leader dahil inutusan sila nito na umalis na daw sila at pumunta na doon at pigilan ang iba pa nilang kasama na pumunta dito, dahil siya na daw ang bahala sa lahat. Nagulat naman ang dalawang alagad ng Demon Lord na hindi sumang-ayon na kanilang iwanan ang kanilang sect leader, ngunit naging seryoso naman ang mukha ng kanilang sect leader na nagbanta sa kanyang mga alagad dahil sa punto daw na ito ang sinuman na hindi susunod sa kanyang ibinigay na utos ay kanyang papatayin. Mas lalo namang natakot ang kanyang mga alagad na pinapawisan sa mga binitawan na salita sa kanila ng kanilang sect leader, at wala na lang silang nagawa kung hindi sundin na lang ang ibinigay na utos sa kanila ng kanilang sect leader. Dahil doon kahit labag sa loob ng alagad ng Demon Sect Leader ay dali-dali na lang sila na umalis at kanilang dinaanan ng ating bida na para bang hindi nila ito nakita. Napahawak naman sa kanyang ulo ang ating bida na kanyang sinabihan ang sect leader na tawang-tawa. Dahil madali lang daw nakita ng sect leader ang kanyang mga plano ito daw ay nakakahiya para sa kanya. At dinagdag pa ng ating bida sa sect leader na ngunit ayos lang daw ba ito sa kanyang mga alagad dahil ang kanila naman daw makakalaban doon ay ang mga taga-Miriam, yun daw ay alam na ng sect leader. Natatawa naman ang sect leader sa mga tugon sa kanya ng ating bida dahil wala naman daw siyang pakialam patungkol doon, dahil wala naman daw ibang mga master ang Miriam sa mundong ito ang pwede na makapantay sa kanyang lakas kung hindi ang ating bida lang. At kapag matagumpay daw niyang patayin dito ang ating bida ay wala nang kahirap-hirap para sa kanya na linisin ang iba. Napapaisip naman ang ating bida sa mga sinabi sa kanya ng demonic sect leader, dahil talaga daw ba, at sa tingin daw niya pareho lang naman daw yun sa kanyang sitwasyon, at nang iinis pa na sinabihan ng ating bida ang demonic sect leader na bukod pa daw doon wala na din daw mga master sa kanyang panig ang pwede na makapantay sa kanyang lakas maliban sa Demon Lord, tama daw ba siya? Nakangiti naman na pinasang ayunan ng Demon Lord ang sinabi sa kanya ng ating bida at sa tingin daw niya ay parang alam na ng ating bida ang lahat, sabay naging seryoso ang tingin ng demonic sect leader sa ating bida dahil ngayon daw ay kanya na siyang tatapusin upang matapos na ang kanilang matagal na tunggalian.
Kampante naman na pinasangayunan ng ating bida ang mga banta sa kanya ng Demon Lord, at ito ay nakangiti dahil mayroon naman daw silang dalawa na parehong layunin. Sa ilang sandali sumambulat sa buong lugar ang malakas na pagsabog, ito pala ay dulot ng nagkasalpukan ng suntok ng ating bida at ng Demon Lord. Makikita ang dalawa na seryoso na nagkakatitigan na para bang gusto na nilang tapusin ang kanilang matagal na tunggalian. Natatawa naman ang ating bida na kanyang sinabihan ang Demon Lord na huminahon lang daw muna ito. Bakit daw ba kumikilos ito na para bang gusto na niya siyang tapusin? Ang Demon Lord naman ay hindi tumugon sa sinabi sa kanya ng ating bida bagkus seryoso lang ito sa mga kaganapan. Dahil sa lakas ng pressure ng kanilang mga atake ay sumambulat sa kanilang gitna na mas lumikha pa ito ng malaking pagkawasak. Maging silang dalawa ay hindi mapigilan ng lakas ng kanilang mga atake dahil maging sila ay pareho na tumilapon sa gitna ng malaking pagsabog. Makikita ang Demon Lord na tumilapon papunta sa itaas ng gusali, at maging ang ating bida ay ganun din ang nangyari, pero halata naman na kanyang napigilan na hindi siya bumagsak sa lakas ng kanyang pagkatilapon. Naging seryoso naman ang tingin ng ating bida sa kanyang harapan na bahagyang pinapawisan, dahil pala sumambulat sa kanyang itaas ang Demon Lord na malapit na sa kanya, at ito ay naghahanda ng isang pag-atake, at pinakawalan na nga ng Demon Lord ang kanyang malakas na pag-atake sa ating bida, maging ang lugar na kinatatayuan ng ating bida ay makikita na ito ay lumikha ng malaking pagkawasak dulot ng malakas na atake ng Demon Lord. Ngunit napatigil naman ng Demon Lord at ito ay masyadong nagtataka dahil bakit hindi daw niya nakita ang katawan ng ating bida sa kanyang ibaba. Pero mas lalo siyang nagulat dahil bigla na lang lumitaw ang ating bida sa kanyang harapan at ito ay seryoso na naghahanda ng suntok upang patamaan ang Demon Lord. Ngunit nang pinakawalan na ng ating bida ang kanyang malakas na suntok ay hindi naman siya makapaniwala dahil mabilis itong naiwasan ng Demon Lord, at bigla itong lumitaw sa kanyang likod upang maglunsad din ng malakas na pag-atake sa ating bida. Nang pinakawalan na ng Demon Lord ang kanyang suntok ay laking gulat niya dahil hangin lang ang kanyang tinamaan. Pero ang mas lalong kinagulat ng Demon Lord dahil hindi niya malaman kung saan banda lilito ang ating bida dahil sa sobrang bilis nito ay lumikha ito ng kanyang after image. Ngunit makikita naman silang dalawa na kanilang iniinda ang kanilang mga natanggap na malakas na sipa sa bawat isa na nagdulot ng bahagya nilang pagtilapon, agad naman tumalon ang ating bida sa itaas at nang pagtingin niya sa Demon Lord ay nakita niya ito na hindi gumalaw sa kanyang kinatatayuan, at nagpapalabas lang ito ng malakas na puwersa galing sa kanyang katawan. Lumapag naman ang ating bida sa ibaba galing sa itaas upang kanyang harapin ang Demon Lord sa ibaba na naghanda ng kanyang pinakamalakas na atake. Makikita ang Demon Lord habang kanyang hinahanda ang kanyang sarili na seryoso niyang tinitingnan ang ating bida sa kanyang harapan, habang ang ating bida naman ay mayroon din seryosong tingin sa Demon Lord. Sa ilang sandali ay itiniklop na nga ng Demon Lord ang kanyang isang kamay hudyat na kanya nang ipapakita sa ating bida ang kanyang pinakamalakas na atake. Samantalang ang ating bida naman ay bahagyang nagulat sa lakas ng aura na dumadaloy sa katawan ng Demon Lord. Dahil pala sumambulat sa buong paligid ng Demon Lord ang malaking liwanag dulot ng aura na kanyang pinapalabas galing sa kanyang katawan. Sambit pa ng Demon Lord sa ating bida na masyado daw siyang ginalit ngayon ng ating bida, dinagdag pa ng Demon Lord na kung ano na daw ba ang gagawin ngayon ng ating bida upang tapatan ang kanyang ilulunsad na pag-atake laban sa kanya. At kung ilalabas daw niya ang kanyang tunay na lakas upang harapin lang daw siya ay kanyang natitiyak na ito na ang katapusan ng ating bida sa kanyang mga kamay. Mas lalo namang naging seryoso ang tingin ng ating bida sa Demon Lord, at nang gagalaiti ito na kanyang itiniklop ang kanyang isang kamay, sambit pa niya sa Demon Lord na kakaiba daw ang kanilang mga kapalaran kapag natapos na itong kanilang laban, at bukod pa doon ay katulad lang naman daw silang dalawa ng sitwasyon ngayon na kung paano din niya haharapin kapag ilalabas na din niya ang kanyang buong lakas sa kanilang laban. Makalipas ang ilang sandali makikita ang malakas na aura ng dalawang pinakamalakas na nilalang sa kanilang kontinente na nagkasalpukan at halata sa lakas ng dalawang ito na magkapantay lang, dahil ni isa sa mga ito ay walang balak na umatras sa kanilang laban. Makikita ang Demon Lord na kanyang pinilit ang kanyang sarili upang hindi siya matalo ng ating bida sa palakasan lang ng mga aura. Maging ang ating bida ay ganoon din ang kanyang ginawa na kanyang binuhos ang kanyang buong lakas upang hindi lang siya matalo ng Demon Lord. At sa kasagsagan ng salpukan ng kanilang malakas na aura ay mayroon namang isang portal ang bigla na lang lumitaw sa gitna nito. At habang tumatagal ay mas lalong lumalaki ang bilog na portal sa gitna ng kanilang laban.
Samantalang ang dalawa naman ay walang pakialam sa mga nangyari sa kanilang paligid dahil nakafocus lang sila sa kanilang makasaysayan na laban sa kanilang kontinente. Sigaw sabi pa ng ating bida sa Demon Lord na maghanda na daw ito dahil kanya na siyang papatayin sa mga oras na ito. Ang Demon Lord naman ay kanyang sinigawan ng ating bida na magkita na lang daw silang dalawa doon sa impyerno. Sa ilang sandali ay makikita na kanila nang ang pinakawalan ang kanilang pinakamalakas na mga atake at kitang-kita sa kanilang buong paligid na halos puro liwanag na lang ang makikita, at maririnig din ang sigawan ng dalawang pinakamalakas na nilalang sa kontinente. Sa kabilang banda naman, dito pinakita sa eksena ang mga artificial na mga portal na gawa ng mga tao. Sigaw sabi pa ng mga scientist sa kanilang president na naging stable na daw ang supply ng kanilang kuryente. Ang mga enerhiya daw na kanilang naipon ay umabot na sa 80%. Tinawag naman ng kanilang president ang pansin ng lahat ng kanyang nasasakupan, sinabi pa niya sa kanila na ang kanila daw huling pag-ayos sa mga makina ay kanila nang natapos, sa ngayon daw ay panahon na para kanila itong i-activate. Ngunit napatigil naman ang kanilang president dahil sinabihan siya ng kanyang isang tauhan na maghintay lang daw muna ng ilang minuto ang kanilang President Sylvia. At napakamot ulo na lang ito dahil mayroon daw siyang hindi magandang nararamdaman para sa kanilang gagawin ngayon, sabay kanyang ipinaliwanag sa kanyang President Sylvia kung bakit niya nasabi na hindi maganda ang kanyang pakiramdam dito. Ayon pa niya na kahit ano pa daw ang resulta ng kanilang pagsusuri nito kinakailangan pa rin daw ng pahintulot ng kanilang gobyerno bago nila gawin ito. Matapos magpaliwanag ang lalaki ay laking gulat niya dahil biglang lumapit sa kanya ang kanilang President Sylvia at agad siya nitong inakbayan. Sinabi pa sa kanya ni Sylvia na kung mayroon man daw masamang mangyari sa kanilang kalkulasyon, ay siya na ang bahala patungkol doon, sabay na iinis na binanggit ni Sylvia ang pangalan ng lalaki na si Tommy. Halos hindi naman makahinga si Tommy dahil sinakal ito ni Sylvia habang nagpapaliwanag, sambit pa sa kanya ni Sylvia na kung ano daw bang uri ng mga kahina-hinalang mga salita ang binanggit niya sa kanya ngayon. Ang dalawang scientist naman nga nanonood sa ginawa ni Sylvia kay Tommy ay masyadong nainggit kay Tommy dahil si Tommy daw ay walang pag-alinlangan na niyakap ng kanilang president, at mas lalo pa daw gumaganda ang kanilang President Sylvia kapag ginagawa niya kay Tommy ang kanyang martial art na tinatawag na sexy headlock. Masyado daw talagang malaki ang hinaharap ng kanilang President Sylvia. Matapos sinakal ni Sylvia si Tommy ay natatawa naman si Sylvia na kanyang sinabihan ang lahat na ganoon daw ang mangyayari kapag lumabag sila sa kanyang utos. Samantalang si Tommy naman ay hinahabol ang kanyang hininga dahil sa higpit ng pagsakal sa kanya ni Sylvia, at ang dalawa naman ay namumula ang kanilang mukha na masyadong humanga kay Tommy. Sinabi pa sa kanilang lahat ni Sylvia na ang kanila daw na kumpletong sistema ng teleportation na kanilang nabuong TS, na pang 9,716, at kahit buhay o patay sa pamamagitan daw nitong koneksyon na quantum, sa wakas daw ay kanila nang nakamit ang isang teknolohiyang nagbibigay daan sa paglipat ng mga bagay sa pamamagitan nitong kanilang bagong gawang portal. Dinagdag pa sa kanila ni Sylvia na hindi daw ba na itong kanilang nagawa ngayon ay nakapagbibigay ng sigla sa kanilang mga puso, at kung matagumpay daw nilang ipakilala sa mundo ang produkto na ito ay natitiyak niya na mababago ang kasaysayan ng transportasyon sa kanilang mundo. Sinabi pa niya na ang pagsusuri daw na ito ay gagamitin nila itong Power Raver upang makapaglipat ng tao mula sa isang portal patungo sa isa, at kapag ipakita daw nila ang mga resulta ng pagsusuring ito, kahit anong sabihin ng mga pahayagan o gobyerno, ay hindi sila makakagawa ng aksyon para dito. Nakangiti pa niyang sinabi sa kanyang mga kasamahan na ngayon daw ay gagawa sila ng kasaysayan dito mismo, siguraduhin lang daw nila na kuhanan nila siya ng maayos na video, na siya na ang kanilang President Sylvia ay pumasok ng maayos sa teleportation portal. Ngunit nagdadalawang isip naman si Tommy na hindi pinasangayunan ang binabalak ng kanyang President Sylvia. Pero hindi pa ito matapos magsalita ay agad naman itong ni-wrestling ni Sylvia bilang parusa sa hindi pagsang-ayon sa kanyang magandang mga plano. Sinabi pa ni Sylvia sa kanya na inis na kahit gaano pa daw ito kapanganib siya daw mismo ang unang haharap para dito, kaya tumigil na daw ito sa kanyang walang kwentang iniisip at gawin na lang niya ang kanyang trabaho. Wala naman nagawa si Tommy kung hindi sumang-ayon na lang sa kagustuhan ng kanyang President Sylvia. Makalipas ang ilang sandali makikita na pumasok na si Sylvia sa Power of Raver. Sa loob naman nito ay masaya si Sylvia na hindi na makapaghintay na kanyang masubukan ang kanilang naimbento na portal at kung ano ang resulta nito. Makikita na nga na dahan-dahan na lumapit si Sylvia sa portal na kanilang naimbento. Natatawa pa niyang sinabihan ang kanyang mga kasama na maupo na lang daw sila at manood sa kanyang gagawin at simula daw ngayon ng sinuman ang harang sa kanyang dadaanan ay sisiguraduhin niya na hindi nila siya mapipigilan.
Ngunit sa hindi inaasahan dahil ang portal na kanilang naimbento ay bigla na lang lumakas ang kuryente nito na tila ba hindi na ito kayang pasukin ni Sylvia. Hindi naman makapaniwala si Sylvia sa nangyayari sa portal, maging ang kanyang mga kasama ay nagulat at hindi makapaliwanag kung ano ang mga nangyari. Dahil pala ang kuryente sa kanilang buong lugar ay tila ba hinigop papunta sa portal at ito ay lumikha ng bilog sa gitna. Tinanong naman ni Sylvia si Tommy na kung ano daw ba itong nangyari sa portal, bakit hindi daw ito stable. Sumagot naman sa kanya si Tommy na hindi daw niya alam dahil wala naman daw problema sa kanilang sistema. Ngunit mayroon daw siyang hindi kilalang ingay ang narinig at mga kuryente na lumitaw sa portal, mayroon daw siyang malakas na ingay na narinig at hindi daw niya ito alam kung saan ang galing, mayroon daw bang alam ang kanyang president kung ano itong ingay na kanilang narinig ngayon. Natulala naman si Sylvia sa mga sinabi sa kanya ni Tommy dahil siya ay wala din alam sa ingay na kanilang naririnig, sa ngayon daw ay standby muna sila dahil kanya daw munang imbestigahan kung ano itong mga nangyari. Ngunit makikita naman ng portal na bigla na lang huminahon, ngunit makalipas ang ilang sandali ay mayroong tao ang biglang tumilapon galing sa loob ng portal. Ito pala ay ang ating bida na inaakala pa rin nakaharap pa niya ang Demon Lord sa mga oras na ito. At makikita ito na bumagsak sa sahig ng napakalis at madali din naman ito na nakatayo sa kanyang pagkabagsak. Sigaw sabi pa niya habang inaakala na nasa kanyang harapan pa ang Demon Lord na masyado daw siyang nasiyahan sa kanilang laban dalawa ng Demon Lord, ngunit naging seryoso naman ang tingin ng ating bida na nagulat sa kanyang mga nakikita sa kanyang paligid, dahil nakita niya sa kanyang harapan ang teleportation portal kung saan siya lumabas. At nang paglingon niya sa kanyang likod ay mas lalo siyang nagulat dahil nakita niya ang mga kakaibang tao na kakaiba ang kasuutan sa kanyang likod. Kanya na lang nasabi sa kanyang sarili na kung ano daw bang lugar itong kanyang napuntahan ngayon, sabay na pagtanto ng ating bida na baka nasa langit na siya. Dahil siya ay napatay ng Demon Lord sa isa lang niya na atake, hindi pala daw masakit ang mamatay dahil parang wala lang daw ang mga nangyari.